Letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I ano? move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Ulitin nun natin, si Paduano lalapit. Lalapit si Paduano, biglang lalapit si Castro, fist bump, uy, kinabahan ako doon, ako. Nakatokwa. Kumusta ho kayo lahat dyan, mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, naku, napakarami hong bumilib dito kay Attorney Zulaika Zulueta. Hindi ho kinaya nitong si Franz Castro ang taba ng utak nitong abogado na to. Kaya ang ginawa ho niya, kinontempt na lang ho nitong si Franz Castro, itong si Attorney Zulaika Zulueta. Marami hong nagsasabi sa social media na kung sakaling maging presidente itong si Vice President Sara Duterte, dapat itong si Attorney Zulueta, siya ang gawin niyang executive secretary dahil napakausay ho. Kahit tayo bumilib, mantakin niyo yun. Itong si Luistro, yaang si Suarez, yaang si Acop, hindi ho sila lahat umubra dito kay Attorney Zulaika Zulueta. Pero bago wala nangyari, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, hindi na ho natin patatagalin to. Wala ho tayong maraming tatalakayin dito sa video na to. Ang pag-uusapan lang ho natin ang mga sagot nitong si Attorney Zulueta dito kay Franz Castro. Heto na ho mga kababayan, panuorin ho natin to. Ito ho, yung pinakamalaking problema dyan sa House of Representatives. Chair, yung parang ano tayo dito, no? Siyam na oras na tayo nakaupo dito. Gusto nyo yan Na parang ginusto nyo yan, di ba? O gusto nyo mag-hearing, kahit abutin kayo ng umaga dyan, wala naman kaming pakialam. Kailangan yung gawin yan, baka mapalo kayo dun sa amo nyo, di ba? napuspos na no, yung mga tanong natin, except for dun sa talagang yung totoong resource person na dapat na siya yung nakakaalam, no, na dapat na magpaliwanag dito. But anyway, Mr. Chair, doon sa 125 na confidential funds, Mr. Chair, I would like to ask the COA, Yun ang pinatrabaho ngayon, ang pinaligpit sa dirty job, ang inassign ho nila, walang iba kung hindi itong si Franz Castro. Ayaw ho nila sa basurang trabaho, no? Sabi siguro nitong si Paduano, galit na sa akin yung mga nasa social media, ikaw muna mag-content. unsa payments on the rental of safe houses. There are sige. 34 acknowledgement receipts. Tama po. COA, Attorney Camora, you're recognized. Tama po, Mr. Chair. A total of 16 million pesos. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Ito po, Mr. Chair, no, mula December 21, 2022 up to December 31, 2022. So, 11 days na ginastos para sa mga safe houses. At nakita natin dito, Mr. Chair, no, yung mga kapuna-puna na mga observations dito. At kung aanalisihin natin ay baka nga, no, di natin alam saan napunta itong mga amount na ito. Kasama ba yung 16 million sa notice of disallowance, Mr. Chair? Nako. COA. Ayaw mo pandiretsuhin Dapat rekta ka na kay Attorney Lopez para contempt na kagad. Yan yung binigay na trabaho sa'yo Mr. Chair, parang hindi na po yata siya kasama. Yes. Pero kung papansinin natin, Mr. Chair, dito sa summary ng expenses doon sa safe house, like for example, December 21, 3 acknowledgement receipts yan, totaling to 1.1 million. In December 22, totaling to 1.7 million, 4 yan na safe houses. In December 23, we have 2 acknowledgement receipt, equals 1 million. Meron tayong December 24, 2 acknowledgement receipt, which is 600,000. December 26, Mr. Chair, mukhang ito yung isa sa pinakamalaki, no, na bayad sa safe houses,
1 million sa isang tao lang. No, 1 million. And then December 27, totaling to 3.45 million o 3.450 million. Okay, so ilan to? 2, 4, 6, 7. 7 na mga safe houses yan. And then 28, December 28, Mr. Chair, Grabe no, talagang gusto ho nilang babarin. Ganito strategy nila eh, ganito strategy nila. Sa napakaraming issue, bato sila ng bato sa social media, bato sila ng bato. Pagka kung sino yung nakakuha na medyo merong traction sa social media, kunyari itong safe house na to, madaming nagko-komento. Ang gagawin ho nila sa susunod na pagdinig, yun ho ang ESSin nila ng ESSin. Yan ho ang strategy nila sa mga pagdinig dyan sa House of Representatives. Babato sila ng maraming issue sa social media. Ngayon, sa susunod na hearing, kung alin man dun sa mga issue na yon, ang pag-uusapan sa social media, yun ho talaga ang ESSin nitong si Franz Castro. meron tayong 2.850 million na gastos para sa safe houses. 2, 4, 5. Okay? 5 people, no? Merong mga unreadable. Okay, in December 29, Mr. Chair, meron tayong 2.450 million. December 30, dalawa po, Mr. Chair, 1.1 million. December 31, 500 million. By the way, take note, December 28, merong 1 million na safe house. No, total doon. And then undated, merong 250,000, Mr. Chair. So meron dito, Mr. Chair, no, may mga pangalan. Okay? May mga pangalan yan. Pero merong unreadable, 8 yan na mga unreadable, merong hindi permado. So, ang tanong ko po sa COA, hindi nyo to nasama, no, sa notice of disallowance. Pero halimbawa po, etong December 21, merong Alis ka na kaya dyan sa house, Franz Castro. Mag-COA ka na lang. Di ba? Magaling ka pa sa COA eh. Mantakan nyo yung tinuturuan nito si Franz Castro. COA, hindi nyo to na isama oh. Isama nyo yan. Anong plano? 500 pesos na ibinayad sa araw na Kasi yon talaga tong mga para sa kandidato, safe no? houses. Tingin niyo po ba makatotohanan yon? Ilang bang safe houses yon? Isa? Ilan po? Nandoon ba sa report? Wala po, Mr. Chair. Kasi nga confidential. Kasi nga confidential yun eh. Pagka linagay nila dun sa report, hindi na confidential. Ika nga nitong si Attorney Ferdy Topacio, ano ho bang di nyo maintindihan sa confi at saka dential? Ha? Aling Franz, anak na to. Kung ano po yung nasa Anak nitong kanina. acknowledgement receipt. Yung Yun sa po term- yung Hindi ko sinasabing matalino tayo o mahusay tayo o kung ano pa man ha. Yung tipong mga walang kapararakang tanong yung mga naririnig natin. Kaya nasasabi natin yung mga ganong klaseng salita. Hindi ko kasi pang normal na tao yung mga tanong nitong si Franz Castro. Mantagay mo tatanong ho niya, hindi nyo naisama to, no? Madam COA, hindi nyo ho naisama. Kung ganun pala, magaling pa kayo sa COA, di alis kayo dyan, punta kayo sa COA, ano? Before. yun po yung information. wala available. siyang breakdown kung ilang mga safe houses yon. Wala po, Mr. Chair. 500,000 isang. So we assume, Mr. Chair, isang safe house yan. Yes, You Mr. assume? Chair. Malamang. So you assume isang safe house yan. Malamang yan ang sinasabi. Hindi kalahating safe house na lang para lalong masatisfy yung damdamin mo. Kalahating safe house lang. Yes, Mr. Chair. Etong December 26, 1 million. Hindi pa ba tayo tapos sa safe house na yan? Hindi nyo pa pakakasuhan si BP? So you assume isang safe house din yan. Yes, Mr. Chair. Etong December 28 na 1 million, you assume din na isang safe house yan. Sakit mo sa bangs, Franz? Since wala pa talagang Okay. indication. December 29, 750,000. Isang safe house din yan. Tama? Yes po. Wala nga pong indication sa Yes. acknowledgement receipt. Bakit ang kulit mo, Franz? Wala nga indication eh. Ano din mo naiintindihan doon? Hindi niyo sinama ito sa notice of disallowance. Hindi ba kayo nagtaka dito sa mga amount na ito na, Mr. Chair, ito lang kahit na 250,000, makakabili ka na ng isang bahay doon, di ba? Pero rent.
Grabe ka naman. 250,000. Baka lupa pa nga lang, di ka makakabili. Ngayong mga panahon na to, makakabili ka ng... Sige nga, bili mo ako ng lupa na 200,000 piso. Tanga ka ba? Sige, mga kababayan, makakakita ho ba kayo? Punta kayo sa Pag-ibig, yung pinakamurang bahay. Tanungin nyo kung meron 200,000. Ng safe house. So ano ba ibig sabihin ng rent ng safe houses? Anong kasama doon? Rentals and incidentals po based on the joint circular. Rentals of safe houses, Mr. Chair. Okay, yung rental sa isang araw 1 million. Kasama doon yung mga incidentals. Yes, Mr. Chair. So hindi kayo nagtaka doon? At You that just time- accepted the Hindi, logic- acknowledgement receipt on face value. Yes, Mr. Chair. At Yes. that So, time po, yun ang problema natin dyan, Mr. Chair. Did you attempt na mag-imbestiga po dito? Kahit na sa isang sa isang date lang, nag-attempt po ba kayo na tukuyin itong mga to? Mr. Chair, at that time, hindi po na-raise naman po na red flag siya sa amin. Yo. But then, yun nga po, as you have stated kanina, based on inputs din po sa mga hearings, part po ng magiging review namin is itong sa safe house rentals and maybe subject to. Grabe, nadiktahan ho ang COA, no? O, sabi nito mga congressman, ito, sama nyo ito sa mga pag-aaralan nyo, ha? Gawan nyo ng problema yung Office of the Vice President, ha? Pagkayan, hindi nakalusod yung rentals na yan, kayo yari sa amin. Ganun no talaga. Tignan nyo naman tong si Madam COA, itong si attorney, ano pangalan tong attorney na to? Hindi naman walatang takot na takot siya dito kay Castro, di ba? To supplemental NS or ND po. Yes, kasi dito kasi parang hindi ka panipaniwala din eh. May impossibility Yes, na may Mr. ganyang rerentahan ka ng house with those amenities, kung talagang may mga special amenities yan, yung informant, i-house mo sa ganyang kagarbo. Opo. At that Na- time po kasi ang idea po yata ng auditors is yung safety ng mga iha-house sa safe house, yung immediate na yung matatransfer po sila in case ma-compromise po sila. So at the time po, ganun po yung mga idea. But yun nga po sabi namin na we will look further po. Well, malinaw yung sa Ito kasi sila France, yung mga ibinabahay, yung pinoprotektahan nitong OVP nung mga panahon na yon, sila yung mga nakakapagturo kung sino nagre-recruit sa ating mga kabataan. Yung mga kaibigan ni Franz Castro, nagre-recruit po yung mga recruiter po yan, no? Yung mga pinapaakyat ho sa bundok yung ating mga kabataan. Yung mga informant na yon, sila naman hong pinoprotektahan nitong mga confidential fund na to para mailayo sa mga demon. Sa mga masasamang loob na yan, yung ating mga kabataan. JC, di ba? Rental of safe houses. Wala pong nakalagay doon nung pagsisafety nung kanilang rental. Yes. So specific naman nung nakalagay sa JC. Kaya inaano natin dito with all the amenities, yung physical na bahay yan or rent. So masyadong malaki, no? Yes, So kailangan natin. Mr. Chair, etong mga nakalagay na mga pirma, mga pangalan na ito, pwede po natin, may I move that we could check. Actually, yung mga tinanong ni Franz Castro, natanong na ho yan last hearing. O last hearing. Pero kailangan ho niyang itanong ulit dahil yan yung mga maiinit sa social media. Okay lang yan. Tuloy This mo with lang the yan. PSA, kung Sa susunod na administration, may kalalagyan kayong lahat. existence pa ba ito? Kasi baka ito katulad din ni Piatos, at iba pa, Mary Grace Piatos, at iba pa. So pwede ba natin, Mr. Chair, na maisama rin ito doon sa pag-check natin on a motion? There's na already an Okay. existing motion and it was already ruled by the chair. Okay, thank you, Mr. Chair. Kailangan mag-motion siya para kumpleto yung appearance niya dyan. No, at saka itong mga unreadable na ito. Paano kaya, Mr. Chair, itong mga unreadable na to? Sa COA po. Meron po dito kasi mga unreadable na mga pangalan na in-accept din ninyo.
as is. Yes po. So ano pong recourse nyo doon? Pag-aaralan po namin, Mr. Chair, kung paano namin po mahigpitan po yung sa DEP's So sa kukunin nyo yung pangalan? documentary evidence of payments. Kukunin nyo yung pangalan? Possible po na pag hindi namin ma-verify talaga yung name is i-end na po namin sila. Grabe ang pangit ni Franz, no? Dahil lang. Parang pinaglihi sa sama ng loob ng ali na to. Kaya siguro ang pangit niya dahil ang pangit-pangit ng ugali niya. No, nagmamanifest sa mukha niya yung ugali niya. Kaya kayo mga kababayan, magpakabait mo kayo ha. Para gumanda at pumugi kayo. Kasi pagka mabuti kalooban nyo, pupugit gaganda kayo. Tingnan nyo itong si Franz Castro, yung si Luis Tro, yung si Dilima. Di ba papangit nila? Kasi papangit namang ugali. Makikita yan, no? Pero yung mga medyo hindi binayayaan pero mababait, meron naman ho talaga. Merong special case ka. Ano ibig sabihin? Okay. END. I-part po Okay. na ng Thank notice you. of disallowance. Okay, thank you. At saka ito din ano, kung existing itong mga pangalan na ito. Opo. Okay, so 16 million din yan. Okay, next. Kumusta po si Attorney Lopez? Yan. Kasi Yeah. tayo kayo Patawa-tawa si Castro, patawa-tawa. Iko-contempt na kita. ng tayo. Understandable naman kung meron kayong ano dito, no? Scoliosis, At, Your Honor. at sa loob ng 9 na oras, very cool din kayo sa pagsagot. Thank you. Okay, so tayo po, ginagawa lang natin yung trabaho natin. So naintindihan po natin yun, di ba? Attorney. Yes, ma'am. We Okay. understand. Dito sa letter, alam niyo parehas talaga kami ng line of thought ni ni General Acop Representative Acop, yung mga tanong niya, natatanong niya na dito sa letter na to. Except for doon sa binanggit yung pangalan ko. Okay, Oh. so ito no, Naku, yan. doon sa fourth. Oh. At Naku. Yan yung ayaw niya, yung nababanggit ang pangalan. Vice pa, Madam Kanya, Chair, sabay na. Mr. Chair, for the sake of exposure. Ang tanong ko lang kay Attorney Lopez, Mr. Chair, napapanood niyo po ba ako or nasusubaybayan niyo po ba yung mga nire-raise ng representasyong ito sa mga budget hearing? Hindi po lahat, pero may mga instances, Yes. Your Honor, Mr. Chair. So nasusubaybayan niyo po ba yung posisyon ng Makabayan Black sa confidential funds? Yes, Your Honor. Ano po yun, kung alam niyo? That certain agencies should only be given, Magaling yan si should only be Lopez? allotted confidential funds. Not all agencies. Am No. I right? I'm sorry. Medyo kulang. So, ang posisyon po ng Makabayan dyan, pati ng kinatawang ito, ay i-abolish talaga ang confidential funds. Dahil, eto na nga, no? This is it. Nakikita na natin kung paano nagagamit, no? O paano siya nami-misuse. Based naman dito sa mga nakikita na natin. Okay, so sinasabi ni Attorney Lopez, Mr. Chair, for the sake of exposure. So ano po yung ibig sabihin bakit parang in-emphasize nyo pa na ako ay ni-raise ko itong confidential fund for the raise of exposure. Anong tingin nyo mapapala ko na i-raise ko to for the sake of exposure? Respectfully, Your Honor, Mr. Chair, may I be recognized? You're recognized, Attorney Lopez. Thank you, Sir Chua. Ma'am, as mentioned earlier, the letter that we have submitted is a mere request to the Commission on Audit. Yeah. It is a simple statement of our position, given that there is a ongoing audit investigation on the confidential funds. No, you are not responsive, Mr. Chair, okay. doon sa tanong ko. So, anong mapapala ko lang doon sa sinasabi nyo at in-emphasize nyo pa for the sake of exposure. No? The only purpose mentioned is to expose to the public the use of confidential funds. So, Yan ang hirap sa atin Ginagawa niyong tanga yung mga nanonood sa inyo. Ano ba talagang endgame niyo diyan?
Para i-expose naman talaga kung saan ginamit ni VP Sara yung confidential fund na yan. Tayo naman, wala naman ho tayong problema dyan. Kung gusto yung pag-usapan, dapat dyan sa closed door o dyan sa executive session. Huwag niyong ibulat-lat sa sambayan ng Pilipino dahil yung ibang mga detalye dyan, hindi naman for public consumption. Kaya nga ginawang ano ba hindi nyo maintindihan sa confidential, Franz Castro? Only purpose ay ano lang, expose ko lang yan. Makapag-grandstanding. Tingin mo Oo. wala akong dahilan. Bakit natin Wala, ano ba? Ano bang dahilan mo? Isang dahilan mo pa. Napipigilan yung pagre-recruit ng mga kaibigan mo doon sa mga kabataan natin na umaakit sa bundok. I-recruit na umaakit sa bundok. Ano pa ba? Baka magti-tree planting sila. O magka-camping sila sa bundok. Di ko alam kung ano gagawin nila doon. Pero karamihan ng nanonood dito, alam nila kung bakit nang re-recruit yung mga kaibigan nyo. raise itong confidential funds? Hindi naman po, Your Honor. Ito lang po yung position namin as an office. Hindi naman namin sinasabi na wala po kayong purpose. Except, To expose it. no, in this case kasi, Your Honor, the premise is that hindi pa po final yung findings ng audit investigation. So, we feel that it was not the right time to release it because it was inconclusive. It was not final. Yun naman po. But it is not to say, Your Honor, that you have no purpose Yes. really at the Oo. end of the day. Meron po kayong position. I understand that as member of the Makabayan. Makabayan, sorry, Your Honor. Makabayan Block. Yes. As member of the Makabayan, mula pa nung panahon ni Representative Yung makabayan. Kailanman hindi kayo naging makabayan, naging kayong mga makabayan. Hindi kayo makabayan, Franz Castro, kayo ay makabayan. former Representative Saturo Ocampo, against na kami sa mga confidential funds, sa mga iba't ibang funds na walang control no yung ating taong bayan. Kaya yung pag-expose natin ng confidential funds, hindi lang yan sa panahon namin. At nakita naman natin yung mga experience niyan. Instead, di ba, kung meron tayong confidential funds, ibigay yan doon sa mas tangible na mga projects, mapapakinabangan ng taong bayan, di ba? So, yun po yung ano namin doon. At hindi yung dahil in-expose lang natin. Kasi meron din kasing statement si Vice President with due respect na ginamit itong confidential funds, no? At napag-usapan namin with the speaker. Walang ganon. For the record, Mr. Chair. No? Hindi kami naniniwala dyan. Sa'yo pa manggagaling yung mga ganyang klase salita. Di ba? Hindi ka mapagkakatiwalaan. Pag mumukha mo pa lang, ibebenta mo kami. Walang ganon na Meron. itong confidential funds kaya daw in-expose Meron ni ganon. France o kaya in-expose ng Makabayan. Correct. Isa yan sa mga ginamit yung makinarya para isa yan sa mga napag-usapan niyo siguro nitong si speaker na gamitin natin yung confidential para masiraan si DP Okay, planchado na. Dahil meron kaming kontsabahan ng speaker or leader. Ugas kamay pa tong sambakulaw na to. Ugas kamay pa tong si Franz. Walang ganon. No? Meron ganon. Nakita nyo naman, no? Bakit natin expose ito? Dahil may nakita tayong notice of disallowance. Hindi natin ni-expose yung 5,500 flood control, ganon. Nag-cherry pick lang tayo, doon lang sa mga kalaban ng administrasyon. Yun lang i-expose natin, ganon ba gusto niyo sabihin, madam? Kasi merong pondo na napakalaki, 1 billion per day, ang dapat nating pag-usapan dyan sa mga ganyang klaseng hearing. Di natin pinag-uusapan. Tanga ka ba? Franz? At bukod pa dun sa purpose natin na syempre hindi dapat nagkakaroon ng confidential funds. So, yun po, no? Para Ano bang trip niyo dyan sa House of Representatives? Ba't inaaraw-araw niyo yung pagiging tanga? on the record, malinaw lang yung posisyon ng Makabayan at ng kinatawang ito dito sa confidential funds. Para At doon sa mga anak ni Franz, proud ba kayo sa magulang? walang kinalaman si Speaker Meron. with due respect. Naku, tingin ko, napag-usapan to bago hearing. I-absuelto mo ako dyan, Franz, ha? Kasi mainit na ako sa social media kung pinagbibintangan dyan. No, kung bakit namin ini-expose yung confidential funds. O baka naman isipin na naman ni Vice President na pinagtatanggol natin ng Speaker. Wala pong Natural! Pinagtatanggol nyo.
tanga na kayo, gusto nyo pang gawin tanga yung nanonood sa inyo. Huwag gano'n. Kung tanga kayo, kayo na lang ang magpakatanga. Huwag nyo na kaming isama sa mga katangahan nyo dyan sa House of Representatives. Alam namin, 3 kilometro pa yung katangahan. Alam na namin ang katangahan yan. Huwag nyo kaming idamay dyan sa ganyan. Madam Franz Castro. Ganon, no? Dito sa Kongreso, magkakaiba man kami ng posisyon dito sa Kongreso, we respect each other's political position, political belief, no? So, talagang gano'n na, kasi iba-iba talaga pinanggagalingan. Okay, so gusto ko lang malaman, gusto ko lang ano, no, di ba? Gusto ko lang din dinawin yung point na yon. Well, ako rin, Mr. Chair, ako rin yung nag-motion for subpoena duces tecum dito sa confidential na 125, kung natatandaan niyo po, no? At ang reason doon ay dahil meron tayong nakuhang ND, Notice of Disallowance. At tama naman, at tingin niyo ba, may karapatan ang mamamayan na malaman nila itong pinagkakagastusan ng confidential funds na sinabi ko naman doon sa when we hear the budget of the COA that time. Your Honor, the agency errs on the side of prudence because according to the JC Memorandum Circular, this is information that is only given to certain agencies. Yun lang naman ang Yes. position namin. We Kaya- just want to be on the prudent side of releasing information. Yes. Kaya nga, in aid of legislation, binuksan natin itong issue ng confidential funds. Wala pa ang VP, wala pa ang OVP, ay issue na natin itong confidential funds. Kaya gusto natin talagang mabago, no? Yung pagtingin dito sa confidential funds. Okay, Mr. Chair, nung tinanong natin during the budget hearing of the OVP, yung tungkol sa, ako yung first na nagtanong doon sa budget hearing ng budget ng OVP. Did you remember that, Mr. Chair? Nandun ka sa likod ni VP. Opo, Oo, yes, nandun yes. ka sa likod ni VP. At talaga namang hindi ako satisfied kasi wala naman siyang sinagot. 2 linya lang yung mga sinabi niya, di ba? So, hindi ako satisfied talaga. Okay, Mr. Chair. So, yun lang, no? Gusto ko lang linawin yung ano ba yung position namin sa confidential funds? Ano ba yung papel dito ni Speaker? No, walang papel. Okay. Kaya ngayon nagpapaliwanag ka para kay Speaker. Okay, palakpakan ho natin. Itong si Franz, nantok kanina pa siya, pagod na nagpapaliwanag. Talagang gusto niya tayong konbinsihin na walang kinalaman si Speaker dyan sa mga nangyayari na yan, dyan sa good government. Walang kinalaman. Basta yung mga nanonood dyan, ha? Huwag niyong pagbintangan si Speaker Martin Romualdez. Wala ho siyang kinalaman dyan. Whatsoever si Speaker doon sa pag-ano namin, pagbusisi namin sa confidential funds. Mahal na mahal Hindi lang talaga. naman OVP. Kung mapapakinggan niyo ko, ang makabayan, hindi lang confidential funds ng OVP ang kinikriticize namin. Tama? Okay, so kinikriticize niyo yung confidential fund nitong si Marcos Jr.? Tanong ko lang, Madam Franz. Inaangan nyo na naman kami. Kaya kayo napaghahalata, bumibira kayo ng ganyan, tapos pagbabalikan kayo, tatanungin kayo, ba't kay VP Sara lang kinikriticize nyo? Yung sa Office of the President, kinikriticize nyo? Magkano winawaldas na confidential fund kada araw ng Office of the President? Meron kaming naririnig sa inyo? Wala. O anong tawag dyan? Katangahan na naman. So, Mr. Chair, kanina pa kasi, na tinatanong natin si Attorney Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, yung tungkol dun sa 2 letter. Nang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binrot out itong letter na to, na talagang kayo, yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawa na ninyo, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi. Hindi yon. Yung the whole
yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na labas ka doon sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting, si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, no, yung 125, na pagre-request, no, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, Oo. please continue, Ayun lang Attorney po yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of Well, the set fund. I respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me also na hindi ako naniniwala. I understand, Your Honor. So naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? It Uh, is not private. yes, Your Honor. Okay. So lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan kung saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Yes, Your Tama. Honor. Oo. Kaya walang confidential na nga, kino-confidential pa natin, no, yung paggasta nito. At Confidential na nga, kino-confidential pa natin yung Ako, Franz, ha? Ako, nagtitimpi ako sa'yo dito. Ayoko na magsalita ng masasamang salita sa'yo. Ayoko magsalita na ikakasama ng loob mo, Franz Castro. Confidential na nga, kino-confidential pa natin. Ewan ko sa'yo. sinasabi natin. Kaya gusto natin Mo baguhin kabandi. yun eh. Kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nang gagaling, mabago yung mga no. But of course, ang position namin, i-abolish yan. Tanggalin na, oo! Kasabay ng pagtanggal dyan sa confidential fund na yan, kalampagin nyo din yung Office of the President, di lang yung Office of the Vice President. Pero kung alam nyo, kinakalampag din nitong sila France, ang Office of the President, makapalakpakan pa ho natin sila sa totoo lang. Ibig sabihin, consistent lang sila. Kung tinatahulan nila itong Office of the Vice President, tinatahulan din nila yung Office of the President. Hindi lang yung isang opisina ang kanilang binibira ng binibira. Araw-gabi, talagang binibira ho nila. Kung di ho tayo nagkakamali, yung kung i-divide natin doon sa total na nakuwang confidential fund, confidential and intelligence fund ng Office of the President sa loob ng 365 days ba yung isang taon? Kung ilang araw man yan, yung na-compute natin, kung di tayo nagkakamali, yung pagwaldas nila, nasa 40 million kada araw. Mga ganong figure. Pero ay i-compute natin, pagka tingnan natin yung confidential and intelligence fund ng Office of the President. Tapos i-divide natin kada araw kung magkano yung pagwaldas nila sa loob ng isang taon. Para mapamukha natin dito sa mga walang yang to, na yung timbangan na ginagamit nila kay BP Sara, ayaw nilang gamitin dito kay Marcos Jr. Tuloy. Okay, Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Nagalit ka. Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena duces tecum? If, Your Honor, Mr. Chair, Please continue, Attorney Lopez. yes, if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them
or instructing them. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi, parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And Okay? yes, and Okay, may I so also kung- add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, Yung utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. At Hanggang sa ngayon, napapaisip pa rin ako kung ano yung magiging grounds, kung ano yung mga magiging basihan para ma-contempt. Etong si Attorney Zulaika Lopez, no, nitong si Franz Castro. So far, sa palitan nila, sa sagutan nila, wala pa akong naririnig na ikaka-contempt nitong si Attorney Lopez. I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito. And according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho. Ma'am Lopez, Due nasa to likod this mo kami. Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Ay, nako, anong klaseng circus itong nangyayari na to? Your Honor, Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? Sine- Duly seconded? Nag-ruling na Hindi ka papakinggan yan. Planado yan, madam. Gusto ka nilang makausap dyan. Gusto ka nilang ikulong parang si Rina Garma. Tapos, papahintulutan kang pumunta ng Amerika. Is there any objection? Your Hearing none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to, Attorney, Ang kapal ng mukha nitong si wait ano, nitong for si- me to acknowledge okay, you. I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I move for 1 minute suspension. Ayo. Grabe ang kakapal ng mukha ho nila, no? Yung tipong dahil nag-due interference ka, nagpapaliwanag siya, hindi yun ang intensyon ng sulat na yan. Wala. Duly seconded. Tapos, ma'am, maraming nagkakaroon na nga ng ano to fans club. Itong si Ma'am Zulaika, no, nagkakaroon na siya ng fans club. Kaya wag ho kayong mag-alala, kahit na-contempt kayo dyan, nasa likod nyo ho ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Wag lang ho kayong iiyak next hearing, ha. Wag ho kayong tapos bigla kayong pupunta ng Amerika. Yung kanselado yung visa nyo tapos i-hold kayo doon. No, kasi umiyak-iyak kayo diyan sa pagdinig na yan ako. Yung game plan, yung kanilang template dito kay Rina Garma, gusto ho nilang ibigay dito kay Zulaika, no. Ano ka? Pero alam na niya na makukontrol siya. Tuloy. Grabe nag-uusap-usap po sila
Si Akop nandun lang sa gilid, bahala kayo dyan. Ayan o, pinag-uusap-usapan ho nila, ano ba, baka magmukha na naman tayo mga diktador dito, magmukha tayong mga tyrant. Ba't natin yung kinokontempt, di ba? Huwag ko kayong mag-alala, yun ho talaga ang mukha nyo sa sambayan ng Pilipino. Hahabol si Luistro, dapat kasama ako dun sa gulo na yan. Ano meron? O yun, tinapik-tapik niya likod nitong si Franz Castro. Job well done, Franz. Job well done. Oh. Grabe, mga walang puso talaga to. Tuloy natin. Forward do natin. Oh. Ayun oh. Oh, may pa fist bump pa. Oh, kinikilig-kilig pa, anak. Ulitin nga natin yan, parang ang galing na. Oh. Ulitin nun natin. Oh, si Paduano lalapit. Oh, lalapit si Paduano. Oh. Oh, biglang lalapit si Castro. Oh, fist bump. Oh. Uy, kinabahan ako doon. Ako. Nakasanto ko. Oh. Ano na? Oh. Ang lalim ng hininga nitong si Franz Castro. Okay lang yan. Mahalaga na contempt na natin siya. Nasa kustodiya na natin siya. Pwede na natin siyang kausapin mayat maya. Papalaglag natin sa kanya si BP Sara. Kung hindi, kung ano man pwede natin gawin sa mga mahal niya sa... Rui Nagarma ho yun. Style ni Rui Nagarma. Ganun ginawa kay Rui Nagarma. Parang ang dating ho niyan dyan, parang hinostage siya itong si parang yung dating ganon. O mapipilitan niyan dumalo itong si BP Sara next hearing. Kasi yung kanyang chief of staff, nakakontempt dyan sa House of Representatives. Di ba? Ang galing ng strategy nila. Sige, kagaling nyo galingan nyo Next administration, naku, ngayon pa lang, tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Ang huhusay nyo Yes, Attorney Your Honor, Mr. Lopez. Chair, I would like to seek reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite Kakapal na mukha me nitong mga tao in na to. contempt, Your Honor. For the record, it was just Ang babaw ng dahilan. respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. It was really something that we requested of the Commission on Audit, and at the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide best, Your Correct. Honor. And on another Galing, matter, galing this is a ito, personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would Grabe, consider no? my... Kailangan mong mag-act ng parang mabait na tupa, kahit na puro kababuyan pinagsasabi nila. No? Ganyan ho dyan sa House of Representatives. Kaya, naku, mga kababayan, no? Para dun sa mga hindi pa nagpapakita, wag na kayong magpakita. Babuyin lang kayo ng mga congressman na yan. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to Chief of reconsider Staff ng... and grant my request, Your Honor, not to cite Itong si me Bibi in Sara yan. contempt. Maraming salamat, Galing. Your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Alam nyo, kita nyo ho sa pagmumukha nila na mali na yung ginagawa ninyo. Kahit dito kay Franz, tingnan mo, masaya ka kanina, masaya ka. Well, Mr. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, in the totality of the discussion, No, hindi totality. Yan ang plano all the way. from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive, Hindi siya evasive, sinasagot niya lahat, madam. Ako napanood ko lahat, narinig ko lahat. yung mga sagot ni Attorney Lopez. Tsaka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, yung totality talaga ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan bakit natin siya gustong
nag-move tayo na to cite. Unang dahilan mo dahil doon sa binasa mong grounds sa inyong rules eh. Ngayon biglang naging totality kasi mababaw ang dahilan. No? Mahilig kayo mambobo. Mahilig yung gawing tanga yung mga nanonood sa inyo. Nabibisto kayo tuloy. Binasa-basa mo pa yung dahilan, di ba? Binasa-basa mo pa. Ngayon, totality mula noong alas 10 ng umaga. In contempt. Kaya, No, no, Mr. no. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. Huwag kang mag-alala, Franz. May panahon ka din. Okay, since we have already Ay, may panahon siya na malay natin, mag-isip-isip, maisip niya na kung anong klaseng katangahan yung mga pinagkagawa. cited Attorney Lopez in contempt, the question now is the period. So what is the pleasure of the body? May we know from Congresswoman Franz Castro? Since maximum naman, Mr. Chair, no, na penalty natin dito is 10 days, considering the health no nung ating resource person. Nakita naman natin siya kanina, no. And naging matyaga naman siya din sa pagsagot sa atin. Anak ng toko. Ano So, klaseng mga tao to? we will have Meron ng health issue, sumagot na ng maayos, matyaga, pero ikukulong pa din. the next meeting on November 25, Mr. Chair. So I move na until November 25. Which is on Monday. Yeah. Okay. Is there any second to the motion? Second. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Wala lang ho sanang mangyaring masama kay Attorney Zulaika Zulueta dyan sa House of Representatives. Kung hindi, wala ho tayong ibang sisisihin kundi yung mga kapritsyo nitong si Franz Castro. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.